Ayon sa text ni Karasuma ay may bagong transfer student na isang assassin. Kaya si Okejima na mahilig sa babae ay ginawa kaagad itong wallpaper sa cellphone. Pagpasok sa silid ay nakita nila ang isang bagay. At nalamang ito pala ang kanilang bagong kaklase dahil ito pala ay isang AI. Giit ni Teacher Karasuma na ito ay isang AI fixed artillery at nakaregister talaga ito bilang isang estudyante. Habang nagtuturo si Koro ay nagtataka sila kay Ano at Nagisa kung nasaan ang mga baril ng fixed artillery AI. Nang bigla itong maglabas ng mga baril at pinaputokan ng napakarami si Koro Sensei pero di tinamaan. Subalit may nakuha itong data kay Koro kaya sa susunod na pag-atake ay tinamaan nito ang isang galamay. Kaya nakakuha na naman ng bagong data ang AI para mapataas ang chance niyang mapatay si Koro. Tapos di na ito tumigil sa pagbaril kay Teacher Koro. Kaya pagkatapos ay napakaraming kalat sa paligid. Subalit sa buong araw ay nagpatuloy lang sa pagbaril ang AI kaya di na sila makapag-aral ng maayos. Kaya kinabukasan ay nilagyan na ito ng tape ni Terra saka dahil wala daw natutunan kahapon ng mga estudyante dahil sa walang tigil na pag-atake nito. Pagsapit ng gabi ay nag-report ang AI sa lumikha sa kanya. Ngunit dumating si Koro at dahil labag sa patakaran na saktan ng isang estudyante ay nilagyan niya na lang ito ng maraming upgrade. Kaya naman kinabukasan ay naging masayahin na ang AI na ikinatuwa ng mga kaklase pero di naniwala si Ter Asaka na ikinalungkot nito. Saka pinaliwanag ng AI na natutunan niya na kay Teacher Koro ang kahalagahan ng teamwork. Pagsapit ng break time ay nakipagkilala pa ang AI sa mga kaklase. Nagselos si Koro dahil nawawala na sa kanya ang spotlight. Tapos naisipan ng mga kaklase na pangalanan itong Ritsu na nagustuhan ng machine. Nagalit ang master ni Ritsu dahil sa mga upgrade na ginawa ni Koro. Tinanggal ng mga ito ang mga nilagay ni Koro Sensei. Kaya kinabukasan ay nagbalik na muli ang dating ugali ni Ritsu. Dahil dito ay magsisimula na naman ito sa pag-atake. Pero mga bulaklak ang lumabas dahil naitago pala ni Ritsu ang file ng mga upgrade ni Koro kaya nakabalik siya sa pagiging mabait. Nagpatuloy sa pagtuturo ng language si Irina at napakahigpit nito sa pronunciation kaya pag nagkamali daw sila ay parurusahan ng laplap in public. Napagod na nga sa pagtuturo si Irina tapos minamanyak pa siya ni Koro kaya sinubukan itong patayin pero di matamaan kaya nag-walk out. Nang biglang nahuli ng trapang dalaga dahil sa kagagawa ni Master Lovro. Nang dumating si Karasuma ay pinakawalan naman si Teacher Irina. Ngunit sinabi ni Lovro na siya ang dahilan kung ba't nandito si Irina. Kaya nakilala ni Karasuma na ito ang isa sa retired na pinakamagaling na assassin. Tinatanggal na daw nito sa kaso si Irina at nang hindi pumayag ang dalaga ay nilikuran niya ito bigla para sumunod. Saka dumating si Koro at sinabing kung sino ang makaka-assassinate kay Karasuma ay siya ang mas magaling. Kung saan pumayag naman si Lovro upang maglibang. Ngunit naisip ng dalaga na minamaliit siya ni Koro kaya pinangako na siya ang mananalo sa paligsahan nila ni Lovro. Kalaunan ay inakit ni Irina si Karasuma kahit halata namang nais niya itong lasunin. Pinangako ni Koro na kung di ma-assassinate si Karasuma ay bibigyan niya ito ng 1 segundo para patayin siya. Nang sumugod si Lovro ay nabigo din ito sa pagtatangka kay Karasuma. Takot na takot si Koro dahil sa pangako niya kay Karasuma kaya nag-cheer si Koro sa dalawang assassin. Nagpapahinga si Karasuma sa paborito niyang spot nang lumapit na naman si Irina para sabihing papayag itong makipag-boom-boom kung magpapatalo siya. Ngunit may inihanda palang cable si Irina sa kasinakyan ng lalaki. Saka ito nagpa-cute kaya pinabayaan na lang ng lalaki na tamaan siya dahil naisip niyang di naman magpapapatay si Koro sa kanya. Dahil si Irina ang nanalo sa paligsahan nila ni Lovro ay pababayaan niya na itong magpatuloy sa misyon. Tapos may inihanda palang armor si Koro kung sakaling di ma-assassinate si Karasuma. Napansin nilang good mood si Koro dahil nais nitong manood ng Sonic Ninja movie sa Hawaii. Dahil fan din sila Nagasa ng movie ay nakiusap silang sumama at pati na rin si Ritsu. Pero kinabahan naman ng dalawa nang isasama talaga sila sa katuluyan silang umalis at nag-enjoy sa view sa itaas. At di rin sila nasasaktan ng hangin dahil sa espesyal na ulo ng teacher tapos nag-lecture pa ito habang nasa ere sila. Kalaunan ay dumating na sila sa Hawaii. Tapos sa sinehan ay pinahiram sa kanila ni Koro ang galamay upang ma-explain ang sinasabi sa movie dahil walang Japanese subtitle. Nagsimula ang show at tahimik na nanood ang tatlo. At pagkabalik nila sa Japan ay pinag-usapan nila ang mga nangyari sa pinanood. Habang naramdaman ng dalawang bata na napapalapit na sila kay Teacher Koro. Samantala meron na namang ipinadala ang government para patayin si Koro Sensei. Napansin nilang lumaki ang ulo ni Koro. Sagot nitong dahil ito sa humidity dahil maulan kaya pinigaan niya ang mukha sa sinabing paparating ang bagong transfere. Giit ni Ritsu na mas malakas sa kanyang assassin ang darating. Kalaunan ay dumating si Shiro na nagmagic at nagpakilalang siya ang master ng transfer student. Ngunit si Koro ay kinabahan kaya nagtago sa sulok. Matapos makipagkilala ay tinawag niya na si Itona at winasak nito ang pader para patunayang malakas siya.
Nagtanong si Karma kung ba't di ito nabasa ng ulan, pero di siya sinagot at sa halip ay sinabing kahit nakakainis si Karma ay di siya pumapatay ng mas mahihina sa kanya. Giit din itong magkapatid sila ni Koro na ikinagulat ng lahat, pero nagtataka sila kung ba't di magkamukha ang dalawa. Napansin nilang mahilig din si Ito na sa matatamis na parang si Koro Sensei. Dahil dito ay napaisip pa ng iba't ibang kwento ang magkakaklase kung bakit di magkamukha sila Koro at Ito na. Nagtuos ang dalawa at nang magsimula ay naputol ang kamay ni Koro Sensei dahil ang buhok ni Ito na ay tulad din pala ng mga tentacles. Galit na galit si Koro kung sino man ang nagbigay ng tentacles kay Ito na. Saka pinatubo ang galamay at habang naglalaban ay gumagamit si Shiro ng pressure ray para mahirapang kumilos si Koro. Pero sa kabila nito ay nakatakas pa rin ang octopus. Ngunit nagpatuloy ito sa pag-atake ng napakabilis at sa tulong ni Shiro ay naputol na nito ang mga galamay na nagdulot ng panghihina ni Koro. Di alam ni Nagasa kung ba't nalulungkot siya sa nakikita. Sa utos ni Shiro ay tinusok na nito ang nakatakas palang octopus. Dahil kinuha at ginamit pala ni Koro ang special knife dahil naisip niyang pangontra din ito kay Ito na kung sila ay magkapatid sa kabinalot sa mucus at inihagis sa labas. Si Koro na ang panalo sa duelo pero papahintulutan niyang mabuhay si Ito na kung sasailalim ito sa kanyang klase. Pero ayaw nitong minamaliit siya kaya mas lalong nagalit at sumugod pero pinigilan siya mismo ng kanyang master saka kinuha si Ito na. Pipigilan sana ito ni Koro pero nakasuot pala ng special garment. Pagkaalis nila Shiro ay tinanong ng mga bata ang tunay na pinagmulan ng teacher. Giit nitong isa lang siyang artificial life forms pero di na nabigla ang mga bata dahil obvious naman sa nagsasalitang octopus. Nagtaka si Nagasa kung ba't nagalit si Koro nang malaman na may mga galamay din si Ito na. Pero ayaw nang sagutin ng sensei dahil wawasakin din daw naman niya ang Earth. At kung nais nilang di ito matuloy ay kailangan nila siyang mapatay. Kaya naman nakiusap ang mga bata na turuan sila ni Karasuma ng mas marami pang assassin skills. Napansin ni Koro Sensei na di kasali ang E-class sa baseball tournament. At nalaman pa niya sa mga bata na pinaglalaro lang sila sa exhibition match pagkatapos ng laro para pagtawanan kaya ayaw daw magpunta nila Tera saka. Giit ni Sigino na napakalakas ni baseball club captain Shindo subalit nais pa rin sana niyang manalo sila kaya tutulungan daw sila ni Teacher Koro. Nang matapos ang official baseball game ay nagkaroon ng exhibition match kung saan minaliit kaagad sila ng kalaban. Si Teacher Koro ay nagpanggap pa na isang bola ng baseball. Subalit paghagis ng kalaban ay tinamaan nila ang bola at nagawang makascore ng E-class. Si Nagasa ang next batter na tinamaan din ng bola kaya nagrelax na lang si Teacher Koro samantala di makapaniwala ang kalaban at mga manunood. Kaya pala lumakas ang E-class ay dahil sa matinding pagsasanay ni Koro Sensei sa kanila. Dahil dito ay nilalampaso lang ng E-class ang mga kalaban na tila ina-assassinate sila. Dahil natatalo ang pinagmamalaking team ng school ay nilapitan ng principal ang coach ng mga ito at pinatulog para siya ang pumalit na kasalukuyang coach. Kaya lumapit ang principal at pinag-utos na tapusin ang E-class. Dahil dito ay tumaas ang moral ng mga kalaban at nagawa na rin nilang makascore. Pero nang pumasok si Sigino ay nakastrike muli ang E-class. Tapos nang brainwash na naman ng principal para lumakas ang kalaban. Si Koro Sensei naman ay inutusan si Karma na mang-provoke ng kalaban. Pero nang mang-inis si Karma ay nainis pati ang crowd. Sa kabila nito ay nakakascore pa rin ang kalaban dahil mga uhaw itong matalo ang E-class. Lalo na ang captain nilang si Shindo na naglalaway pa. Ngunit matapang na pamwesto sila Karma at Isegai kahit tamaan sila ng bat ni Shindo pero nakailag ang dalawa at nasalo ni Nagasa ang bola. Muling di tinamaan ni Shindo ang bola kaya binigay ni Karma kay Nagasa at ipinasa sa mga kasama kaya nanalo na ang E-class sa exhibition match na ito at nag-uwian ang mga haters. Napansin ni Karasuma ang kanya-kanyang mga potensyal na mga estudyante sa assassination pero nakaramdam siya ng ahas kaya nabalibag si Nagasa dahil sa kakaibang presensya nito. Naisip ng mga estudyante kung dumidistansya ba sa kanila si Karasuma Sensei. Saka dumating si Takaoka na bago daw nilang magiging teacher sa PE. Binigyan sila ng bagong teacher ng mga masasarap na pagkain kaya nagustuhan siya ng mga estudyante. Tinanong ni Irina kung ayos lang ito kay Karasuma. Giit ng lalaki na mas maigi pa siguro ang mabait na teacher kaysa sa tulad niyang istrikto. Pero nakita niya sa picture ang mga bata nito na na-torture. Pinakita ni Takaoka ang matinding training schedule na halos wala na silang pahinga kaya nagreklamo si Mayhara pero sinikmuraan lang siya nito. Saka sinabing siya ang masusunod dahil siya ang tatay sa pamilyang ito. Pero di pa rin payag si Kanzaki kaya sinampal siya nito. Saka niyaya niya ng santukan ng sino mang tutol sa kanyang mga rules. Dumating si Karasuma na nag-alala sa dalaga. Saka nagagalit na rin si Koro sa ginagawa nito. Pero pinoprovoke pa siya lalo ni Takaoka. Nais ni Koro na pigilan ni Karasuma ang kapwa PE teacher nito.
Samantala may hidden agenda pala si Takaoka na agawan siya ng spotlight upang magkaroon ng magandang promotion. Hirap na hirap ang mga estudyante ngunit nang magreklamo si Kurehashi ay sasapukin pa nito kaya pinigilan ni Karasuma. Giit ni Takaoka na pumili siya ng pinakamagaling niyang estudyante at pag tinamaan siya nito ay kusa siyang aalis bilang PE teacher. Pero tunay na patalim ang nais niyang gamitin nila dahil kasama pala sa manipulation technique ni Takaoka ang pambubugbog sa isang baguhan para matakot ang mga ito sa kanya. Napatingin si Karasuma ngunit ang maliit na si Nagasa pa ang pinili niya. Dahil sa tiwala ay kinuha ni Nagasa ang patalim. Ngunit minaliit ni Takaoka ang kakayahan nito at nag-aalala din ng mga kaklase. Subalit naglakad lang ng nakangiti si Nagasa na ipinagtaka ng teacher. Tapos muntik na nitong mapatay si Takaoka na nagulat sa pangyayari. Na siyang sinamantala ni Nagasa upang matutukan ito ng patalim. Kinabahan maging si Karasuma dahil naitago ni Nagasa ang intensyong pumatay kaya napaka-talented nito bilang isang assassin. Kinain naman ni Koro Sensei ang kutsilyo sa kasinampal ni Mayhare si Nagasa dahil di siya makapaniwalang ito ang kaibigan. Dahil sa kahihiyan ay nabaliw na si Takaoka. Pero di siya uurungan ng mga estudyante kaya mas lalo itong nainis pero pagsugod ay pinabagsak lang ito ni Karasuma. Nagbabanta pa si Takaoka nang dumating ang principal at sinabing di niya kailangan ng mga walang kwentang guro kaya dahil sa kahihiyan ay umalis na lang ito. Napakainit pero naglalakad pa rin sila sa paanan ng bundok dahil may inihanda palang espesyal na pool si Koro Sensei kaya excited na nag-swimming ang mga estudyante. Ngunit napakaraming mga rules ni Koro Sensei kaya hindi na makapag-enjoy ang mga estudyante. Pinipilit na rin siya ng mga bata na mag-swimming pero ayaw nito. Kaya napagtanto nilang ang isa sa pinakamalaking kahinaan nito ay di marunong lumangoy. Pero ayaw ni Tera saka na makisali sa kanila. Nagagalit si Tera saka kay Muramatsu dahil nagiging mabait na rin ito kay Koro Sensei. Tapos pagpasok ay nakita niya pang natutuwa si Yoshida sa ginawang motorbike ng sensei. Pero sa inis ay pinatumba ito ni Terasaka. Ngunit pinagtanggol pa ng mga kaklase ang octopus kaya nagpasabog siya ng gas. At sinabing niloloko lang sila ng nilalang na balak wasakin ang mundo. Tapos nakapagsagutan pa sila ni Karma pero kinawawa lang siya nito. Dahil dito ay nagsimulang makipagtulungan si Terasaka kina Shiro at Ito na para matalo si Koro Sensei. Patuloy ang pagtulo ng sipon ni Koro Sensei dahil sa pinasabog kahapon na gas ni Terasaka na nagmula pala kay Shiro. Saka hinamon nito ni Terasaka kaya pinapapunta niya sa pool si Koro. Pero ayaw tumulong ng mga kaklase dahil nagiging selfish na si Terasaka. Saka nagpatuloy ang pagtulo ng sipon ni Koro dahil sa gas. Tinatanong ni Nagasa kung ano ang plano ni Terasaka pero nagalit lang ito sa kanya kaya naisip ni Nagasa na tila may ibang nagplano para dito. Nagtungo pa rin ang mga kaklase pero duda sila sa kakayahan ni Terasaka. Ngunit gamit ang espesyal na baril na binigay ni Shiro ay nakapagpadala ito ng signal para sumabog ang dam dahil ang plano pala ni Shiro ay pilitin na tumalon sa tubig si Koro para iligtas ang mga estudyante. Saka hinintay nila Shiro na makahigop ng maraming tubig ang mga galamay ng octopus. Nang dumating si Karma ay nakita niyang balisa si Terasaka dahil naloko siya sa kasinuntok ng kaklase. Si Koro naman ay nahuli at nilublob ni Ito na. Hinaloan daw nila Shiro ang tubig ng pangontra kay Koro. Inatake ni Ito na nang mas mabilis ang nanghihinang katawan ni Koro Sensei subalit nasa panganib pa ang isa nilang kaklase. Sinabi ni Terasaka na handa na siyang tumulong sa plano na naisip ni Karma kahit na maaari siyang mamatay. Kaya hinamon niya sa isang duelo si Ito na inatake siya ng napakalakas nitong galamay, ngunit nagka-allergy na rin si Ito na dahil suot pa ni Terasaka ang uniform na nalagyan ng spray kahapon. Dahil dito ay nailigtas ni Koro si Hara at niyaya ni Terasaka ang mga kaklase na tumalon at wisikan ng maraming tubig ang kalaban base sa plano ni Karma. Dahil dito ay susuko na daw muna sila Shiro. Ngunit pinapabalik na ni Koro si Ito na sa klase kaso sumama pa rin sa master niya. Nagagalit si Hara dahil sa sinabi kanina ni Terasaka na mabigat siya at mataba. Tinukso pa siya ni Karma kaya binalibag niya ito at pinagkaisahan ng mga kaklase na basain si Boy Genius. Habang nag-aaral ay isa-isa silang tinututukan ni Koro Sensei gamit ang mga clone. Nakipagkasundo si Koro na kung sino ang makakakuha ng highest score sa bawat subject ay bibigyan niya ng pagkakataon na sumira ng isang galamay. Ganado silang mag-aral dahil sa sinabi ng sensei. Nang tumawag si Shindo para sabihing nasa conference room ang A-class para sa study session na pinangungunahan ng 5 top student ng school at ang leader nila ay si Esono na anak ng principal. Giit ni Shindo na nagpaplano ang top 5 na pigilan na makabalik sa main campus ang E-class. Pero ang tunay na goal ng E-class ay hindi ang matalo ang A-class kundi ang ma-assassinate si Teacher Koro. Samantala pinag-utos ng principal na tatay nito na siguruhin niyang di makakatapak sa top 50 ang sino mang estudyante ng E-class. Ngunit naiisip ni Esono na tila may tinatago ang ama kaya inatake niya ito ng soccer ball sa pagmumukha pero nasangga ng kamay. Saka naalala ni Esono ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari tungkol sa isang octopus. Tapos parehong nagbigay ng
pagbabanta ang mag-ama sa isa't isa dahil pareho silang mga sanggano. Habang nag-aaral sa library ay pinapaalis sila ng top 5. Pero pumalag si Okuda sa kanila kaya inasar sila ng pangit na Koyama. At si Kanzaki ay sinubukang ligawan ni Sakakibara. Naalala ni Koyama na sila ang nag-top sa nakaraang exam. Kaya nakipagkasundo si Araki na kung sino sa grupo nila ang makakakuha ng mas maraming mataas na pwesto sa top 50 ay pwedeng utusan ang matatalo. Sinubukan nilang takutin ang E-class pero sila ang tinakot ng mga batang assassin kaya umalis na ang mga Team Ang. Nagsumbong ang mga ito sa leader nilang si Asano. Kaya mabilis na gumawa si Asano ng kasunduan na kung matalo nila ang E-class ay sasailalim ang mga buong klase ng E-class sa kanilang pamumuno. Napahanga ang mga tauhan sa talino ni Asano dahil kabisado niya pala ang civil law kaya makakagawa siya ng kontrata na kayang sumira sa isang tao. Nalalaman daw ni Karma na siguradong may gagawin na naman ang A-class para makawawa ang E-class. Pero kumpiyansa ang mga kasama dahil wala naman daw mawawala sa kanila. Ngunit meron daw isang espesyal na plano si Koro Sensei para sa mga munting assassin. Patuloy ang pagpapagawa ng principal ng napakahihirap na mga tanong sa exam na tila isang malahalimaw na palaisipan. Habang naglalakad ay tinukso sila ng mga pangit kaya pinadugo ito ni Nakamura. At pagdating sa silid ay nakita nila ang proxy ni Ritzo dahil sinabi ni Karasuma na di daw pumayag ang principal na mag-exam ang AI. Tapos naramdaman daw niyang tila naaawa sa kanya ang principal kaya sinabi niyang galingan ng E-class. Nagsimula na ang exam at magkakaiba ang mga tanong kaya naisip ni Nagasa na tila isa-isa silang sumasabak sa isang gladiator match.